Hi Fire Signs! How are you po? Kamusta po kayo? Aris Leo and Sagittarius. Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 9, 2023. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap po sa araw na ito ngayong November 9 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? You're building your security, nagkaroon kayo ng stability, ayun, resilience. Some of you, nakikita ko dito na you are focused sa inyong trabaho. Nagkaroon na kayo ng financial stability and career stability. And makakatanggap ko rin kayo ng news. Or mayroong tao na gusto makipag-communicate sa inyo. May matanggap kayo ng mensahe through text, call, mail, email, ayun. Ingatan din ang inyong emotion ngayon kasi nakikita ko dito na you are suffering. You are suffering sa na-receive mong message or sinabi sa inyo. Or nagkaroon kayo ng burden sa sobrang focus sa inyong trabaho. Sa sobrang dami ng trabaho. Message na po, Spirit's Guide, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong November 9, 2023. Oh, overcoming obstacles. Parehas kayo ni air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Impasse, reflect and redirect your energy. So don't give up. Napanghinaan ka ng loob dito eh. So reflect and redirect your energy. Kung kailangan mag-meditate kayo so that you can go back to your track. Energy po today ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong November 9, 2023. Spirit's Guide. Clarification of this card. Career and money ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong araw na ito, November 9, 2023. Spirit's Guide. Clarification of this card. Love and romance, self-love, partnership, and romance. Clarification of this reverse card. Sa araw na ito, nagkaroon kayo ng desisyon. Siguro nagkaroon kayo ng desisyon kasi may parating na mensahe or news. And some of you naging honest sa inyo or kayo po ang naging honest. Kayo po ay matalino at matapat sa inyong kapwa, matapat sa inyong sarili, diretsang magsalita at medyo seryoso. Some of you, respetadong tao, nagsiset ng boundaries. Kayo po ay well-experienced. Some of you, mother type, single mom, widow. Some of you, magaling magawa ng desisyon. Kayo po ay nanindigan para sa iyong paniniwala. Focus on your logical at katwiran kaysa umasa sa inyong emosyon. So this card asks you to use your intuition para gabayan ka kung sino o ano ang kinakatawan ng card na ito sa iyong sariling buhay. This is a reverse card. Nagkaroon po dito ng hindi pagkakaisa. Some of you may naalala sa past o childhood mo. Nag-iisip ka na mas better pa yung past than the present. May unhealthy attachment kayo sa nakaraan. Hindi ka makapag-move on.
Pwede ring may unexpected visitor kayo ngayon o may nag-message sa inyo, May nag-message sa inyo ngayon na bigla mong naalala ang nakaraan. So the advice is let the memories rest. These people have no place in your future just now. Learn from the past, move on, try something new sa present, and para may expectation kayong better outcome sa future. Baka kasi sa kaka-look back natin, sa kakaisip natin sa past, naging stagnant na yung present natin. Paano na kaya yung future? Sa buhay karera at sa kaperahan, you are earning money as a teacher, some of you, online teacher, public teacher, private teacher, or teacher sa ibang bansa. This is also means na you're going back to school or studying a new subject or nag-take ka ng masteral or board exam para magkaroon ka ng traditional career path or move up the ladder of success. Some of you studying healing or taking some course na gusto nyo. May nasusunod din na tradisyon dito nakikita ko. You're showing your kindness, pero this card is telling you na may babala sa palaging masyadong mabait. So, better watch out. Kasi may posible rin may tradisyon na magaganap dito Like for example, moving up, na mag-level up kayo sa inyong negosyo, sa inyong position sa trabaho, sa kumpanya. So, this card tells you na understand your beliefs, values, and boundaries. Medyo nakikita ko dito na medyo malungkot kayo ngayon sa buhay karera sa kaperahan. Posibleng may job loss o nakatanggap ka ng hindi magandang balita. Kaya may suffer and burden dito Kaya pala nagkaroon ka nitong emotion na ito kasi naka-receive ka ng hindi magandang balita. So, malungkot ka ngayon sa iyong buhay karera, nakatanggap ka ng hindi magandang balita ukol sa inyong kaperahan at sa inyong karera. May ilan dito nagkaroon ng pag-aaway. May ilan dito nagkaroon ng pag-aaway sa kasamahan sa trabaho. So, some of you hindi na komportable sa inyong workplace. But you must process the loss and allow yourself na i-heal kung gusto mo nang mag-move forward in a new direction. The advice is, kailangan mo mag-move forward. You can overcome anything, sabi ng cards dito. So reflect mo kung bakit nangyari ito, and you should accept the fact na nangyari na ito and release and move forward. So redirect your energy para hindi ka mapanghinaan ng loob, tuluyan mapanghinaan ng loob. So, kailangan mong i-release yan. Sa buhay pag-ibig, nagkaroon dito ng disharmony, nagtampuhan kayo, nagkaroon ng tampuhan or away, nagkaroon ng breakup, some of you. Ilan sa inyo, may iniisip kayo tungkol sa isang tao na na-waste ang time mo sa kanya, like nag-invest ka ng effort and time, akala mo soulmate na pero hindi pala. Marahil nakita mo na yung red flag, kaya mas mabuting nakita mo na ito ng maaga kaysa nag-commit ka na. Kasi magbibigay ito ng sakit sa ulo. So ilan din sa inyo may tampuhan o separasyon na magaganap o pag-aaway sa isang kaibigan, kamag-anak o miyembro ng pamilya. So this card asks you to trust your intuition. Mayroong sikreto na hindi mo pa alam. Marahil kaya ka nagkaroon ng alinlangan dahil sa intuition mo. So it's time to communicate openly about any fears rather than ignore them. So kailangan talaga ng communication dito kung gusto nyo pang maayos ang inyong alitan. Sa mga single dyan, gusto mo munang makipag-date sa ilang tao bago pumasok sa isang exclusive relationship. Mas mainam talaga na kilalanin mo muna kung swak ba kayo sa isa't isa. Naiirita ka sa mga tao na tanong ng tanong sa'yo kung kailan ka magjowa o mag-asawa. Ask yourself kung ano ang hinahanap mo sa isang relasyon upang mawala ang doubts mo. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Para po sa mga single. Just being near you is intoxicating.
You don't know how hard is what it was to let you go. I hide behind material things para sa mga may relasyon yan. So, tama yung sinabi ko kanina na this is the clarification na may sekreto na hindi mo pa alam. Or baka alam mo na, pero binigyan mo ng ignorance o ini-ignore mo, hinahayaan mo lang. I regret lying to you. So, may nagsinungaling talaga sa inyo dito. Pero don't worry kasi may honesty akong nakikita dito eh. Marahil magtatapat na ito ng clarity or katotohanan. Love advice po, spirits guys, para po sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius. So, get back to nature. Kung sobrang stress ka na, baka time na po mag-spend ng time sa nature. So, reconnect sa inyong energy. Ito yung clarification reflect and redirect your energy. Baka bumalik yung energy mo sa pag-meditate. Hindi baka. Babalik yung energy mo sa pag-meditate, oo. Or get back to the nature. Pwede naman magpaa ka sa labas ng bahay nyo. Kung marami kayong mga puno. Ayun. Mag-meditate ka po doon. And trust your intuition, di ba? Sabi ko sa inyo dito na kailangan mong mag-trust sa inyong intuition kasi may pagdududa dito eh. May pagdududa akong nakikita dito. Nagdududa ka sa inyong kapareha, sa inyong kasama sa bahay, sa kaibigan. Kasi yung intuition mo may sinasabi sa inyo eh. Sa telepathy, close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy para sa mga may relasyon yan. Sa mga may relasyon, yin-yang. So, like the yin-yang, symbol twin flames contain an aspect of each other's characters within themselves. Kabuhang advice niyo po, Spirits Guide, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong November 9, 2023. The answers you need are coming. Maaring itong mensahe na ito. So don't worry, luck is on your side. See that? Message po from spirits, guides, angels, archangels, guardian angels para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong November 9, 2023. Brilliant idea. Message from Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. So may message talaga sa inyo. Connect to your energy, meditate. May message po through intuition. Through intuition. So, kailangan mo daw gawin ito agad. Please take action to bring your idea to fruition para magbunga ito. The answers you need are coming. So, kailangan yung mag-meditate. So, magkaroon ng career transition dito. Wow! Message from Archangel Chamuel, your life purpose is triggering a blessed career change. So, may malaking changes dito sa career mo. That is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.